Ang daming mga report at commentaries na naglalabasan ngayon dito sa Lakers pagdating sa problema ng mga to. Yung inconsistent na depensa, magulong role ng mga player at mga superstar nila, at team chemistry at yung availability ng mga role players. Maraming mga analyst ang nagsasabi ngayon na may malaking problema nga raw talaga ang Lakers sa depensa, lalo na sa mga nagdaang talo nila, at isa sa mga issue na to, yung team effort at consistent sa defensive end. Si Marcus Smart, ilang games din yan hindi nakapaglaro dahil sa injury nung nakaraang linggo. Itong si Jared Vanderbilt, nauna rin na na-injury, pero after nga na maging available yan, mas pinili pa rin ni Redick na hindi yan gamitin at bigyan ng space sa rotation nila. Halos 10 games na hindi yan ginamit. Si Jake LaRavia yung isa sa 3&D guards na natira dyan sa bench nila na ginamit, pero hindi nga consistent yung defensive impact na nabibigay niyan at yung hustle pagdating sa perimeter at 3-point line defense nila. Pero malaki yung impact na nabibigay niyan sa magkaparehas na role. Nagagamit din yan sa starting unit kapag hindi available yung mga role players nila, katulad ngayon dito kay Reeves. Kaya ang nakikita na ang Lakers kailangang i-prioritize nga raw yung defensive player nila ngayon. May factor ngayon sa rotation nila na nag-prompt si Redick na subukan yung kombinasyon para dito sa Lakers mula sa starting unit. Dahil sa injury si Reeves ngayon, nagbago ang Lakers sa rotation at napuwersa silang mag-experiment ngayon sa mga bagong kombinasyon para mapunan yung nawawalang scorer at creator sa lineup. Sumubok yan sa kombinasyon ng dalawang defensive versatile nila sa starter. Marcus Smart at Jake LaRavia ang ginamit nila. Suporta naman ang ginawa nila dito kay Jared Vanderbilt ngayon. Yan yung ginawang experiment ni Redick. Need nga raw talaga ng new look pagkatapos na matalo sila ng 3 magkakasunod at may malaking point differential at may defensive struggles. Kailangan nga raw subukan ni Redick ang ibang lineup para makita kung ano ang mas effective laban sa ibang matches pa. Kaya sinasabi mismo, kahit yung kombinasyon ni Smart at Vanderbilt hindi perfecto offensively, hindi sila high volume shooter na mismong nagiging dahilan sa pagdadalawang isip ni Redick na gamitin yung mga yan. Pero sinasabi kasi na malaki talaga sobra ang impact ng mga to para palakasin ang defensive end nila. Hindi naman masama kung susubukan yan ni Redick ngayon, maaga pa naman yung regular season nila. Mas mataas na defensive switching ability dahil yung dalawang to pwedeng mag-switch sa guards at wings ng mga kalaban nang hindi masyadong araw nagsasagabal sa rotation, lalo na kay Luka at Lebron. Mas maraming hustle plays na kayang ibigay to, loose ball plus contest, rebounds, bagay na parehong malakas nga raw talaga si Smart at Vanderbilt na kaya nilang dalhin sa court sa bawat play. Yan yung nakikita dyan na talagang sagot nga raw sa problema ngayon ng Lakers, itong dalawang player na to. May ibang analysis naman na talagang napag-iinitan itong si Lebron. Sinasabi ng mga to na kapag si Lebron nga raw at ibang starters ang kasama nito, tumataas ang points na naaalaw ng Lakers per 100 possessions, na nagpapakita ng mahina nga raw talaga at inconsistent yung depensa ng mga to. Sinabi kasi dyan, yung starting nila, malakas lang talaga sa opensa, pero malaki yung problema sa depensa, lalo na sa 3 core. May mga commentaries na lumalabas na ang Lakers na out-rebounded nga raw at na-outscored sa paint sa ilang laro nila, at ang team na to hindi nakakakuha ng sapat na rebounds, lalo na sa defensive glass. Si Lebron umangat ang average mula sa 20.2 points ngayon, may 6.8 assists, 5.1 rebounds sa 33 minutes niya per game. Sa last 5 games niya kasi, bumagsak yan sa 17 points per game lang, kaya umangat siya ngayon. Pero yung average na yan lalo ngayon mula sa scoring at rebounding, yan yung pinakamababa niya sa buong karir niya. Tapos bumaba rin yung 3-point shooting niyan mula sa 31.1% na lang. Ang pinaka pinupunto kasi dyan ng ilang analyst, hindi naman base nga araw sa points per game yung binaasahan sa kanya ng Lakers, kundi yung kaya nga raw na ibigay nito na effort at intention sa game mula sa depensa, rebounding at hustle plays na hindi nga gaano nakikita sa performance itong si LBJ sa mga nagdaang laro niya. Kaya sinabihan din siya ni Redick sa isang interview na know your role, hindi pag-criticize nga raw, pero para nga raw mamotivate pa itong si LBJ.
Dahil hindi niya naman pwedeng sabihin ng negative itong si LBJ, lalo na tinuturing niya na superstar at legend sa Lakers. Kaya positive nga rin daw talaga yung sinabi na yan ni Redick, dahil hindi lang naman nga raw inaasahan si Lebron ngayon sa opensa dahil meron na silang Luka at Reeves, dahil malaking factor na nga lang daw ang mabibigay nito pagdating sa leadership experience. Kaya team effort na lang at hustle yung inaasahan sa kanya dito na mabibigay niya sa Lakers.